Kumusta sa inyong lahat mga ka-DC? Nababasa ko po lahat ng comments nyo at nakakataba po ng puso na nagko-comment na rin pati yung mga silent listeners natin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At muli sa mga silent listeners po natin dyan, paramdam naman po kayo kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section. Salamat po. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo palang video natin para marinig nyo ang shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo. Palambig naman po na paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Rui Hanazawa nga ng Hanayori Dango o Meteor Garden na Japanese version ng sinample ko. Member siya ng F4 Japan. Ngayon, isa na namang Japanese actor ang isasample ko sa inyo. Kamen Rider Change! O ano, naalala nyo ba yon? Sa mga batang 90s dyan, siguradong kilala nyo siya. Aminin natin na aliw tayo sa mga ganitong palabas noon. Lalo na pag tinatalo ng mga bida ang mga higanting halimaw. I-comment nyo nga kung sino siya. Bago natin simulan ang kwento, may mga kwentong kulam at barang ba kayo? Pwede nyong i-share sa amin sa comment section at kung ayos sa inyo, ibabahagi natin ang kwento nyo dito mismo sa channel natin. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Ate, may ulam pa ba? Gutom na ako eh. Halos hindi na ako nakahinto buong araw. Sunod-sunod ang booking tapos ang init pa ng panahon. Pakiramdam ko babagsak na ako sa pagod eh. Meron pa. Nasa mesa ng pagkain. Magilamos ka muna bago kumain ha. Tignan mo sarili mo. Puro alikabok ang mukha at pawis na pawis ka. Mamaya na yung hilamos te. Baka may matay na ako sa gutom eh. Simula tanghali isang tinapay lang ang nakain ko. Hindi ko na namalayan ng oras kaka-deliver. Kaya nga lagi kitang sinasabihan na huwag mong pabayaan ang sarili mo. Bakit kasi hindi ka nagbabaon ng kanin? Ano ba magagawa ko? Kapag tumigil ako, wala rin papasok na pera. Saka, ayoko magbaon ng kanin. Hassle. Isinabit niya ang helmet sa pako malapit sa pintuan bago hinubad ang makapal na jacket ng kumpanya. Halatang pagod siya sa maghapong pagbabiyahe. Habang mabilis na sumusubo ng kanin si Jomar at ulam, hindi napigilan ni Isabel na mapatingin sa makintab na relong suot ng kanyang kapatid. Sandali nga, bago yata ang relo mo Oo. Maganda ba? Kanina ko lang sinuot eh. Maganda naman pero saan mo nakuha yan? Ha? Di binili ko. Talaga lang Huwag mo kong gawing tanga. Araw-araw kitang naririnig na nagrereklamo dahil kulang ang kinikita mo sa pagiging rider. Tapos bigla kang may mamahaling relo? Hindi naman lahat ng kinikita ko sinasabi ko sa iyo ate. Jomar, magkapatid tayo. Kilala kita. Kapag may extra kang pera, inuuna mong ipaayos ang motor mo o bumili ng pyesa. Hindi ka bibili ng relong ganyan kamahal. Kaya sabihin mo ng totoo. Ate, bakit ba parang iniimbestigahan mo ko? Relo lang naman to eh. Hindi ang relong problema. Ang pinanggalingan ng relong gusto kong malaman. Ayokong isang araw may kakatok dito sa bahay tapos sasabihin galing sa nakaw ang mga gamit mo. Grabe ka naman, te. Tumingin ka nga sa akin at sabihin mong binili mo talaga yan? Tahimik na yumuko si Jomar at ipinagpatuloy ang pagkain. Ilang segundo siyang hindi sumagot hanggang sa napabuntong hininga. Sige na nga, hindi ko binili to. Ano, okay na? Saan mo nga kinuha yan? May parcel sana akong ihahatid kanina. Bayad na pero pagdating ko sa address, sarado yung bahay eh. Wala ring sumasagot sa tawag. Nagtanong ako sa katabi nilang bahay, sabi matagal na raw walang nakatira ron. Kaya naisip ko, kung ibabalik ko pa sa hub, dagdag trabaho lang. Sayang din ang relong to. Anong ibig mo sabihin sayang? Kaya inuwi mo? Jomar, hindi sa'yong parcel na yan. Bayad na nga eh. Wala namang kukuha kaya ako na lang ang makikinabang. Hindi mo alam kung bakit walang tao. Paano kung may nangyari sa may-ari? Paano kung may emergency? Paano kung kinabukasan pa nila kukunin yung parcel? Ay, hindi ko na problema yun, te. Problema mo yun dahil trabaho mong ihatid, hindi ang kinin. Ate, practical lang ako. Lit-lit na sahod sa pagiging rider eh. Araw-araw ako nagbibilad sa init at ulan. Kuminsan nga, gasolina pa lang, ubos na ang kita ko eh. Kapag may pagkakataong kumita ng mas malaki, bakit ko palalampasin? Ibibenta ko tong relo sa kakilala ko para kumita.
Kumita? Tawag mo dyan kumita? Panluloko ang tawag dyan. Bahala ka sa gusto mong isipin, ate. Hindi ka naman ganyan noon ah. Bakit parang wala ka ng konsensya ngayon, Jomar? Konsensya? May naitulong bang konsensya sa mga bayarin? Sa mahal ng bilihin ngayon, hindi ka mabubuhay kung puro kabaitan lang ang meron ka. Pero hindi rin tatagal ang perang galing sa mali. Tandaan mo yan. Ilang buwan ko nang ginagawa ang discarding to, te. Wala naman nangyayari. Kaya hayaan mo na ako. Ano? Anong ibig mong sabihin ilang buwan na? Wala. Basta huwag ka na magtanong. Jomar, huwag mong sabihin hindi lang yan ang ginawa mo. Ate, kumakain ako, oh. Ayoko ng pag-usapan to. Napailing si Isabel. Tahimik na lamang na nagligpit siya ng pinagkainan. Hindi na niya ipinilit ang pakikipagtalo dahil alam niyang lalo lamang titigas ang ulo ng kapatid. Gayunman, hindi maalis sa isip niyang sinabi ni Jomar na ilang buwan na nitong ginagawa ang ganong diskarte. Ibig sabihin, hindi lang ang relong suot nito ang maaaring galing sa panluloko. Mas lalo siyang nabahala dahil wala siyang ibang kasama sa bahay kundi ang kapatid niya. Ate, huwag ka nang ganyan tumingin. Para bang laki-laki ng kasalanan ko ah. Para relo lang eh. Hindi naman ako galit dahil sa relo lang. Natatakot ako para sa'yo. Baka isang araw may taong hahanap sa'yo. Kapag nangyari yun, baka hindi na kita kayang ipagtanggol. Sobra ka naman mag-isip. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, walang makakahuli sa akin, ate. Pero hindi habang buhay swerte ka. Darating ang panahon na may isang taong hindi papayag na lukuhin mo siya. Hindi kapag dumating ang araw na yun, saka ako napoproblemahin. Bakit hindi mo nalang paghirapan ng maayos ang kinikita mo? Rider ka naman. Kahit hindi kalakihan ng sahod, marangal naman. Marangal nga pero kulang. Sa isang araw na pagbiyahe ko, halos gasolina pa lang bawas na agad ang kita. Pagdating ng katapusan ng linggo, ubos na naman. Ayoko nang mabuhay ng ganun. Nakakasawa. Kaya mas pipiliin mo pang manloko? Kung hindi ako didiskarte, wala rin namang tutulong sa atin eh. Hindi diskarte ang tawag dyan, Jomar. Kasalanan! Hindi na muling sumagot si Jomar. Tumayo siya mula sa mesa at dinala ang baso sa lababo. Pagkatapos, dumiretso siya sa maliit niyang kwarto. Binuksan niya ang cabinet at inilabas ang isa pang helmet at jacket na ginagamit niya sa gabi. Sanay na si Isabel sa ganong routine ng kapatid. Kapag natapos ang maghapong biyahe bilang delivery rider ng shopping apps, bumabiyahe naman ito sa isa pang courier company upang magkaroon pa ng dagdag na kita. Habang isinusuot ang jacket, kinuha ni Jomar ang kanyang cellphone at napangiti nang makita ang sunod-sunod na notifications mula sa marketplace. Ilang araw na niyang nakapost doon ang larawan ng isang brand new na drill at grinder na kinuha lamang niya sa internet. Mababa ang presyo kaya maraming nagtatanong. Hindi niya balak ibenta ang anumang produkto dahil wala naman talaga siyang stock. Ang pakay niya, makahingi ng reservation fee o down payment. Saka tuluyang ibablock ang customer. Mukhang marami na naman ang kumagat ah. Ayos! Tahimik siyang naupo sa gilid ng kama at isa-isang binuksan ng mga mensahe. May nagtatanong kung available pa ba ang drill. May isa namang gustong bilhin ng grinder. Subalit isang mensahe ang agad niyang pinansin dahil handang kunin ng buyer ang dalawang kagamitan. Maya-maya, tumunog ang app sa kanyang cellphone. May pumasok na booking na kailangang kunin sa kabilang barangay. Sakto, habang bumabiyahe ako, mapapapayag ko rin ang buyer na magpadala ng reservation. Sinuot niya ang helmet. Isinilid sa bulsa ang cellphone at wallet. Saka lumabas ng bahay. Ilang minuto pa, tumawag ang buyer. Hello sir, nabasa ko ang message nyo. Available pa po ang drill at grinder. Ayos boss, totoo bang brand new na pareho? Mukhang ang laki kasi ng ibinaba ng presyo eh. Brand new po, galing sa supplier. Gusto ko lang maubos agad ang stocks eh, kaya mura ang bentahan. Sa totoo lang, may dalawa na pong gustong kumuha niyan bago kayo. Kaya ba hanggang bukas? Kukunin ko sana pagkatapos ng trabaho eh. Pwede naman po, pero hindi ko maipapangako. Kung gusto nyo talagang ma-reserve, magpadala na lang kayo ng 1,000 reservation fee. Ibabawas ko rin naman yung sa kabuuang presyo eh. Naku, medyo nag-aalangan ako. Marami na kasing scam ngayon.
Naiintindihan ko po. Kilala naman po tong kumpanya namin eh. Hindi ko naman sisirain ang pangalan ko para lang sa 1,000. Kapag nag-send kayo ngayon, sa inyo na agad ang 2 gamit. Hindi ko na ipapakita sa ibang buyer. Ako na rin ang magdi-deliver sa inyo ng personal. O sige boss, mukha namang mapagkakatiwalaan ka eh. Isasend ko na. Pasend na lang ng account mo. Nasend ko na sir. Hintayin ko na lang po ang screenshot. Nakangiting nakatitig si Jomar sa screen ng kanyang cellphone. Ilang minuto lang ang lumipas, pumasok ang notification ng online transfer. Pagkakita sa resibo, mabilis niyang kinumpirma ang natanggap na pera. Pagkatapos nito, agad niyang binlock ang account ng buyer at binura ang buong usapan. 1,000 na naman. Dali talagang maniwala ng mga tao. Tahimik siyang natawa habang ibinubulsa ang cellphone. Para kay Jomar, normal na lamang ang ganong paraan. Para kay Jomar, normal na lamang ang ganong paraan ng pagkita ng pera. Hindi na niya mabilang kung ilang tao na ang naloko niya gamit ang pekeng mga posts of marketplace. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa delivery hub upang kunin ang mga parcel na nakaatang sa kanya. Habang inaayos niya ang mga ito, sunod-sunod na tumunog ang kanyang cellphone dahil sa isang hindi pamilyar na number. Ay, sino na naman to? Hello po. Kayo po bang rider na nag-deliver sa amin kahapon? Relo po yung parcel. Bakit po? Pasensya na po talaga. Nasa ospital po kasi kami kahapon kaya walang tao sa bahay. Nakiusap na rin po ako sa kapitbahay na sabihin sa inyo na sa katapat na bahay na lang sana iwan kung sakaling bumalik. Pwede pa po bang maihatid ngayon? Regalo ko po kasi yun sa asawa ko. Hello po? Naririnig niyo pa ba ako? Bayad na po kasi yun. Sana maihatid pa rin. Mali po yata ang tinatawagan nyo. Bago pa makapagsalita muli ang babae, pinatay na ni Jomar ang tawag. Hindi pa siya nakontento. Agad niyang blinak ang number bago muling ibinalik ang cellphone sa bulsa. Saglit niyang hinawakan ng relong suot sa kanyang pulsuhan at napangisi. Uy pre, bago yata relo mo ah. Oh, ayos ba? Mukhang mahal yan ah. Huwag mo sabihin galing na naman sa isa sa mga parcel mo yan ah. Bilis mo talaga makahula. Uy, huwag ka magbiro ah. Hindi ako nagbibiro. Hindi nakuha ng customer kaya inuwi ko na. Pare, delikado yung ginagawa mo. Isang reklamo lang ang kailangan para mawalan ka ng trabaho. Paano kung may magreklamo sa management? Kung may magreklamo man, sasabihin ko lang na walang tumanggap sa parcel. Matagal ko nang ginagawa ang diskarte ko na yan. Hanggang ngayon wala pa namang nakakahuli. Hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Pag nagkataon, baka makasuhan ka pa. Tigilan mo na yan habang maaga pa. Ikaw kasi masyado kang takot Tignan mo ko, may dagdag na kita pa bukod sa sahod. Basta ako sinasabi ko sa'yo ah, hindi maganda yan pare. Bahala ka kung ayaw mo kong gayahin. Ako, basta may perang pumapasok, sapat na sa akin yun. Napailing na lamang si Mike. Alam niyang wala nang saysay ang pangangaral sa kaibigan dahil matagal na nitong ipinagmamalaki ang panlulokong ginagawa. Samantala, walang anumang pagsisisi si Jomar. Habang binubuhat ang susunod na mga parcel para sa kanyang delivery, iniisip lamang niya kung ano na naman ang maaari niyang mapakinabangan sa mga ito. Isa-isang sinisilip ng kanyang mga mata ang laki at hugis ng bawat kahon. Hindi niya binabasa ang pangalan ng customer kundi ang posibleng laman ng mga ito. Kapag sa tingin niya mamahalin ang laman, mas tumatagal ang kanyang tingin sa parcel na tila ba pinag-iisipan na niya kung paano ito mapapakinabangan. Pare, parang lahat ng parcel na hawak mo may bala kang buksan ah. Hindi naman lahat. Nipili ko rin. Halimbawa, kung tingin kong mumurahing damit lang ang laman, hindi ko napapansinin. Pero kung halatang mamahalin, sayang naman kung mapupunta lang sa iba. Pakinggan mo nga ang sarili mo. Pinaghirapan ng mga taong bumili ang perang ipinambayad nila dyan. Tapos sasabihin mong sayang kung hindi mapupunta sa'yo. Hindi ko kasalanan kung ako humawak ng parcel. Minsan talaga, may mga pagkakataong kusang dumarating. Sus, hindi pagkakataon ng tawag dyan. Tukso ang tawag dyan. Kahit ano pang tawag mo, pareho lang ang ending. May dagdag akong kita. Saka, kung magsumbong alanganin mong kaibigan mo ko.
Hindi na nakipagtalo si Mike. Kilalang-kilala na niya si Jomar. Sa tuwing pinagsasabihan niya ito, lalo lamang itong nagiging kampante. Ilang buwan pa lamang silang magkasama sa trabaho, ngunit ilang beses na niyang napansing bigla na lamang nagkakaroon ng bagong sapatos, relo, o gadget ang kaibigan kahit pareho lamang sila ng sinasahod. Makalipas ang ilang minuto, isa-isang ipinamahagi ng supervisor ang mga parcel sa bawat rider. Kinuha ni Jomar ang kanya at maingat na isinilid ang mga ito sa delivery box ng kanyang motorsiklo. Bago tuluyang umalis, muli niyang sinilip ang listahan ng mga delivery. Nang makita niyang may ilang parcel na nakalagay ang mataas na halaga ng item, hindi niya napigilang mapangiti. Mukhang magiging maganda na naman ang araw ko nito. Pinatakbo ni Jomar ang kanyang motorsiklo at isa-isang tinahak ang mga address ng kanyang mga customer. Habang papalayo siya sa delivery hub, wala ni katiting na pagsisisi sa kanyang puso. Ang nasa isip lamang niya kung magkano na naman ang maaari niyang kitain. Sa tamang paraan man o sa panloloko. Samantala, Lolo, tingnan mo, nakapag-drawing ako ng bahay. Tayong dalawa yan, oh. Ikaw ang nasa labas, ako naman ang kumakaway sa bintana. Nako, ang ganda naman ng drawing ng apo ko. Talagang nakangiti pa tayong dalawa, ha? Opo, mas masaya pa tayo kapag may cellphone na ako. Pipicturean ko ang mga drawing ko para hindi na mangatngat ng daga. Naku naman, apo. Cellphone na naman ang iniisip mo. Hindi naman po mamahalin ang gusto ko, Lolo. Kahit yung mura lang, gusto ko lang manood ng cartoons at matutong magpicture. Gusto ko magkaroon tayong dalawa ng maraming pictures. Tulad dun sa anak ng kapitbahay natin. Magandang cellphone niya at pinakita niya sa akin na lagi silang nagpipicture ng mama at papa niya. Ay, pasensya ka na muna, apo, ha. Di pa talaga kaya ni Lolo, eh. Kapag bumili tayo ngayon, baka wala na tayong pambili ng bigas sa susunod na linggo. Okay lang po, Lolo. Naiintindihan ko naman po. Huwag kang magtatampo, ha? Hindi po ako nagtatampo. Nalulungkot lang po ako. O, sige. Kapag nakaipon ako, yan agad ang uunahin ko. tahimik nang umiti si Nene ngunit halatang pinipigilan lamang nito ang lungkot. Tumayo siya at dahan-dahang iniligpit ang mga lapis na ginagamit sa pagguhit. Pinagmasdan lamang siya ni Lolo Tonyo habang lihim na nasasaktan. Sa lahat ng hiling ng kanyang apo, yun pa lamang ang unang bagay na hindi niya maibigay. Lumipas ang ilang araw, patuloy na nagtatrabaho si Lolo Tonyo sa bukid. Kahit tirik ang araw at sumasakit na ang kanyang likod sa maghapong pagtatrabaho, hindi siya tumitigil. Ang bawat perang kinikita niya, maingat niyang inilalagay sa isang lumang sobre na nakatago sa kanilang aparador. Lolo, pagod ka na naman, no? Konting pagod lang ito. Sanay na ang katawan ni Lolo. Masakit po ba ang likod mo, Lo? Ay, kapag matanda na, normal lang sumakit ang katawan. Pwede bang ako na lang ang magtrabaho para hindi ka mapagod? Ikaw, bata ka pa. Hindi ka pa pwedeng magtrabaho, apo. Tutulong ako kapag malaki na po ako para hindi na po kayo mahirapan, Lolo. Yun ang gusto kong marinig. Pero ngayon, mag-aral ka at maging mabuting bata. Sapat na yon para sumaya si Lolo. Kapag may trabaho na ako, paglaki ko, bibilan din kita ng cellphone, Lolo. Ay, sus, ako pa talaga. Opo, para lagi kitang matatawagan kahit nasa bukid ka. Napangiti si Lolo Tonyo at marahang hinaplos ang buhok ng apo. Sa simpleng pangarap nitong yon, lalo siyang ginanahang mag-ipon. Kahit gaano kahirap ang buhay, determinado siyang mabili ang mumurahing cellphone na matagal nang hinihiling ni Nene. Kinabukasan, habang abala si Lolo Tonyo sa bukid,
Isa na namang araw ng paghahatid ng mga parcel ang hinarap ni Jomar. Isa sa kanyang mga customer, isang matandang lalaki na tumanggap ng order para sa anak nitong nasa trabaho. Dahil alam niyang walang alam ang matanda sa eksaktong halaga ng parcel, sinabi niyang may dagdag na bayarin umano sa delivery. Walang pagdududang ibinigay ng matanda ang perang hinihingi niya. Pagkaalis ni Jomar, saka lamang nalaman ng anak nito sa resibo na halos doble ang kanilang nabayaran. Ngunit hindi na nila naabutan ng rider. Sa kabilang banda naman, kinagabihan, muling naupo ang maglolo sa labas ng kanilang bahay habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa kalsada. Lolo, ilang tulog na lang po ba ang birthday ko? Excited na po kasi ko eh. Mga ilang linggo na lang, apo. Hindi mo naman po nakakalimutan ang pangako mo, di ba? Hindi. Hindi nakakalimutan ng lolo ang pangako sa pinakamamahal niyang apo. Hintayin ko na lang po yun, Lolo. Salamat naman at marunong ka maghintay, apo. Kahit hindi ka nagrereklamo, alam kong gustong-gusto mo na talagang magkaroon ng sariling cellphone. Ayoko po kasing isipin mo na masama akong apo, Lolo. Maghihintay po ako hanggang kaya na natin. Naku, hindi ka kailanman naging masamang apo. Sa totoo lang, ikaw pa nga ang dahilan kung bakit sinisipag akong bumangon araw-araw. Talaga po? Oo, kapag naiisip kong ikaw ang naghihintay sa bahay, nawawala ang pagod ko. Kapag nagka-cellphone na ako, araw-araw kitang pipicturan pag uwi mo galing bukid. Tapos, ipiprint natin para ilagay sa dingding. Tahimik na napangiti si Lolo Tonyo. Hindi man mamahali ng hiling ng apo, alam niyang napakalaki na ng halaga noon para sa kanilang maglolo. Kaya ng gabing yun, muli niyang inilabas ang lumang lagayan at maingat na binilang ang perang ilang linggo niyang pinag-ipunan. 1, 2, 3, Sapat na po ba yan, Lolo? malapit na apo. Konti na lang talaga. Yay! Ibig sabihin malapit na rin po ako magkaroon ng cellphone. Huwag ka munang masyadong umasa ha. Kailangan pa nating humanap ng murang mabibilhan. Basta ikaw po ang bahala, Lolo. Kahit ano, gusto ko po. Nang sumunod na mga araw, hindi na nagpahinga si Lolo Tonyo kahit masakit ang kanyang katawan. Maaga siyang umaalis ng bahay at gabi na kung umuwi. Ang perang kinikita niya, hindi niya ginagalaw kahit minsan, sarili niyang pangangailangan ang kanyang tinitiis. Ang nasa isip niya lamang, ang pangakong ibinigay kay Nene. Lolo, huwag ka nang pumasok bukas kung masakit ang likod mo. Hindi pwede apo. Konting tiis na lang. Nag-aalala po ako sa'yo eh. Alam kong masakit ang likod mo at nakikita kitang laging nakangiwi. Ay naku, mas mag-aalala ko kapag hindi ko natupad ang ipinangako ko sa'yo. Kahit wala namang cellphone, masaya pa rin po ako basta kasama kita. Alam ko, pero gusto ko ring maranasan mong magkaroon ng bagay na matagal mo nang hinihiling. Salamat po, Lolo. Ikaw talagang pinakamabait kong lolo. Ngumiti lamang si Lolo Tonyo bago marahang niyakap ang apo. Sa simpleng yakap na yun, tila nabawasan ang lahat ng pagod na nararamdaman niya. Lumipas pa ang ilang araw, nang gabing yun, muli niyang binuksan ang lagayan ng ipon niya. Isa-isa niyang inayos sa mga perang nakatiklop sa loob bago tuluyang ngumiti. Mukhang sasapat na ito, apo. Talaga po, Lolo? Oo, hindi man mamahali ng mabibili natin. Basta maayos at matibay. Sapat na. Salamat, Lolo. Hindi ko talaga sisirain yon. Aalagaan ko ng mabuti. Ayun nga lang, may problema tayo. Problema? Ano po yun, Lo? Hindi ako marunong umorder sa internet eh. May nagsabi kasi sa akin na meron daw murang bilihan dun kaysa sa bayan. Saka bukod dun,
Hindi ko rin alam kung saan makakahanap ng murang cellphone. Baka po pwede tayo magpatulong, Lolo. Magpatulong? Kanino naman, Apo? Kay Kuya Jomar, rider po siya di ba? Ang dami niyang laging inahawakan na parcel, sabi ni Wendy. Sigurado akong marunong siyang umorder, Lo. Ha? Oo nga no. Mabait naman si Kuya Jomar. Sigurado po akong tutulungan niya tayo. Ay, sana nga, Apo. Bukas na umaga, kakausapin ko siya, sige. Baka matulungan niya tayong makahanap ng murang cellphone. Yay! Excited na po ako, Lolo. Tahimik na tumango si Lolo Tonyo habang muling itinago ang sobre sa loob ng aparador. Hindi niya alam na ang taong balak niyang hinga ng tulong matagal nang nabubuhay sa panluloko. Buo ang tiwala niya kay Jomar dahil kapitbahay nila ito at kilala niya mula pa nung bata. Wala ni katiting na pagdududa ang sumagi sa kanyang isip habang hinihintay ang pagsikat ng araw upang makiusap dito. Kinabukasan, Nene, halika na. Maaga pa. Baka makaalis na si Jomar. At may trabaho yun maya-maya. Teka lang, Lolo. Isusuot ko lang po ang tsinelas ko. O nako, dahan-dahan lang at baka madapa ka pa, Apo. Excited na po kasi ako, Lolo. Huwag mo munang isipin ang cellphone. Hindi pa nga tayo nakaka-order eh. tahimik na naglakad ang maglolo papunta sa bahay ni na Jomar. Sakto namang palabas na ito ng kanilang bakuran habang pinupunasan ang kanyang motorsiklo bago pumasok sa trabaho. Magandang umaga, Jomar. Oh, magandang umaga rin po, Lotonyo. Maaga yata kayo na parito. May ipapakiusap sana ako sa iyo kung pwede. Ano po yun, Lo? Kung kaya ko, tutulungan ko kayo. Gusto ko sanang bumili ng murang cellphone para sa birthday nitong apo kong si Nene. Hindi kasi ako marunong sa mga online shopping Ganun ba? Madali lang po yan. Marami akong alam na shop na mura pero maayos ang kalidad. Sigurado ka ba? Opo, araw-araw ako naghahatid ng mga parcel Alam ko kung alin ang mapagkakatiwalaan. Maingat na inilabas ni Lolo Tonyo ang lumang lagayan mula sa kanyang bulsa. Isa-isa niyang inilatag ang perang matagal niyang pinag-ipunan bago iniabot kay Jomar. Oh, ito na ang lahat ng naipon ko. Sana magkasya na yan para sa hinihingi nitong apo ko. Kasya na po to. Hanapan ko kayo ng magandang unit. Medyo malaki nga po ito Talaga, Kuya Jomar? Yay! Oo, konting hintay lang at may cellphone ka na. Salamat. Ipapakita ko agad kay Lolo kapag dumating na. Magpipicture agad kami. Tinanggap ni Jomar ang perang inabot ng matanda. Habang inilalagay niya yon sa kanyang pitaka, mabilis na sumagi sa isip niya ang presyo ng cellphone at ang halagang maaari niyang kitain kung sa kanya mapupunta ang unit. Lumipas ang ilang minuto, binuksan ni Jomar ang online shopping application sa kanyang cellphone at ipinakita kina Lolo Tonyo at Nene ang ilang murang model. Hindi alam ng maglolo na matagal na niyang napili ang isang unit na alam niyang siya rin ang magiging rider sa oras na dumating ito. Lo, ang ganda po nito. Kulay asul. Ikaw ang gagamit, kaya ikaw ang pumili, apo. Maganda rin ang review niyan. Matagal malobat at malinaw ang camera. O sige, yan na lang ang kunin mo, Jomar. Opo, o-orderin ko na Kailan po darating yan, Kuya Jomar? Mga ilang araw lang na paghihintay, Hindi na kasi ako makapaghintay Sobrang excited na po ako. Naku naman, magpasalamat ka muna kay Kuya Jomar. Maraming salamat, Kuya Jomar. Hindi ko po makakalimutan ang tulong mo. Walang anuman yun. Ngumiti si Jomar, ngunit iba ang laman ng kanyang isip. Habang tinitingnan ng confirmation ng order, napansin niyang ang delivery route nito sakop ng lugar na kanyang hinahawakan araw-araw. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa delivery hub. Habang inaayos ang mga parcel na nakaatang sa kanya, nakita niyang nakalista na sa system ang order ni Lolo Tonyo. Hindi niya napigilang mapangisi nang makita ang tracking number
at ang inaasahang petsa ng pagdating. Pare, bakit parang ang saya mo yata? Wala, may inaabangan lang akong parcel. O ano namang espesyal dun? Wala naman. Sus, basta huwag ka nang magbalak ng anumang kalokohan pare ha. Napailing si Mike. Hindi niya alam kung bakit tila may binabalak na naman ang kanyang kaibigan. Subalit batid niyang tuwing ganon ang ngiti ni Jomar, may isang taong tiyak na maloloko. Lumipas ang 3 araw, dumating na sa delivery habang parcel na matagal nang hinihintay ni na Lolo Tonyo at Nene. Habang isa-isang kinukuha ng mga rider ang kani-kanilang mga delivery, mabilis na hinanap ni Jomar ang tracking number na ilang beses na niyang sinilip sa system. Nang makita niyang maliit na kahon, agad niya itong isinama sa mga parcel na ihahatid sa araw na yon. Pare, mukhang importante sa iyang parcel na hawak mo ah. Hindi naman. Kapitbahay lang kasi ang may-ari. Ganun ba? O sige, mauna na ako. Magkita na lang tayo mamaya ah. Isinara ni Jomar ang delivery box ng motorsiklo. Hinintay muna niyang makaalis ang karamihan sa mga rider bago siya umandar. Hindi siya dumiretso sa bahay ni na Lolo Tonyo. Sa halip, lumiko siya sa isang makitid na kalsadang napapalibutan ng mga puno at bihirang daanan ng tao. Huminto siya sa gilid ng daan at pinatay ang makina. Ilang sandali niyang pinagmasdan ang maliit na kahong nasa loob ng delivery box. Muli niyang sinilip ang pangalan ng tatanggap bago dahan-dahang inilabas ang cutter mula sa kanyang bulsa. Pasensya na, Lo, pero mas kailangan ko to. Maingat niyang hiniwa ang tape ng kahon upang hindi ito mapunit. Pagkabukas niya ng takip, tumambad sa kanyang brand new na cellphone na maayos pang nakabalot sa plastic. Saglit niya itong inangat at pinagmasdan. Hindi rin masama ang unit. Mabilis niyang inilagay ang cellphone sa kanyang bag. Pagkatapos, dumampot siya ng batong kasya ang sukat sa loob ng kahon. Binalot niya ito sa plastik at karton upang hindi mahalatang napalitan ng laman. Nang masigurong halos kapareho na muli ang itsura ng parcel, maingat niya itong tinapala ng malinis na packaging tape na lagi niyang dala sa motorsiklo. Sa unang tingin, walang makapagsasabing nabuksan na ang kahon. Napangiti siya habang ibinabalik ang parcel sa delivery box. Pagkatapos, pinaandar niya na ang motorsiklo at tinuloy ang biyahe patungo sa bahay ni na Lolo Tonyo. Handang-handa niya nang harapin ang maglolo na walang kaalam-alam sa panibagong panlolokong ginawa niya. Samantala, Lolo, dumating na si Kuya Jomar. Siya na yata may dala ng cellphone ko. Naku, mukhang ito na nga ang matagal nating inihintay. Dahan-dahan ka lang, Apo. Hindi ko na kaya maghintay, Lo. Araw-araw ko po itong iniisip eh. Mamaya makakapag-picture na tayo. Tapos, tuturuan po kita mag-selfie para lagi tayong may memories. Hindi pa nga nabubuksan ng kahon, ang dami mo ng plano. Ikaw talagang bata ka. Kasi nangako ka po sa akin. Alam kong tutuparin mo po yun eh. magandang umaga, Lo. Heto na po ang parcel ninyo. Naku, salamat, Jomar. Malaking bagay ang naitulong mo sa amin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko talaga malalaman kung paano umorder. Wala pong anuman. Trabaho ko rin naman ng tumulong eh. Kuya Jomar, salamat ha. Aalagaan ko talagang cellphone. Hindi ko yun ibabagsak at hindi rin ako magiging pasaway. Mabuti naman kung gano'n, Nene. O sige, hindi na kita abalahin. Marami ka pa sigurong ihahatid. Maraming salamat ulit, ha. Opo, mauna na po ako. Umalis si Jomar nang hindi na lumilingon pa sa maglolo. Samantala, hindi na halos mapakali si Nene sa sobrang pananabik. Ilang beses niyang hinila ang braso ng kanyang lolo upang buksan na ang parcel. Lolo, dito na po tayo sa mesa. Dahan-dahan po natin buksan para hindi magasgasan ng cellphone. Oo, kukuha lang ako ng gunting, Apo. Bilis po, Lo. Kanina pa po ako kinakabahan sa sobrang excitement ko eh. Eto na, ikaw ang magtanggal ng plastic habang ako ang magbubukas ng kahon. Sige po. Ang saya-saya ko talaga, Lolo. Maingat na hiniwa ni Lolo Tonyo ang tape ng kahon. Isa-isa niyang inalis ang karton at plastik na nakapatong sa ibabaw.
Nang tuluyan niyang makita ang laman, bigla siyang napatigil. Lo, bakit hindi mo po nilalabas? Teka, Lo, ano pong nangyari? Apo, bakit ganito? Bakit po? Nasaan ang cellphone? Dahan-dahang inilapit ni Lolo Tonyo ang kahon kay Nene. Pagtingin ng bata sa loob, isang bato ang tumambad sa kanya. Lolo, mali yata ang nakita ko. Pakitingnan nga po ulit. Baka nasa ilalim lang ang cellphone. Paulit-ulit ko nang tinignan na po. Wala na. Ito lang talaga ang laman. Hindi pwede. Cellphone ang in-order natin. Bakit naging bato? Hindi ko rin maintindihan. Kumpleto naman ang binayad natin ah. Baka may natira pang laman sa kahon. Baliktarin mo nga po, Lo. Sinilip ko na lahat. Wala na talaga. Pero birthday gift ko sana yun. Ang tagal nating inintay yun, Lo. Araw-araw kitang tinatanong kung kailan darating. Tapos, bato lang ang matatanggap ko. Pasensya ka na, Apo. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi na sana kita pinaasa. Hindi mo naman kasalanan, Lo. Pero, nalulungkot po ako. Mas masakit para sa akin na makita kang ganyan. Ilang buwan kong pinag-ipunan ng perang yun eh. Pinangarap kong makita kang masaya pagdating ng parcel. Hindi ko akalaing ganito ang mangyayari. Nakala ko ngayong araw na ang pinakamasayang birthday gift ko, Lo. Bakit parang nawala agad? Huwag kang mawala ng pag-asa. Aalamin natin kung bakit napalitan ang laman ng kahon. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. May babalik pa kaya ang cellphone ko, Lo? Hindi ko pa alam, pero susubukan kong gawin ang lahat. Ayokong isipin mong binabaliwala kung pangako ko sa iyo, Apo. Kaya sige, huwag ka na munang malungkot. Mahigpit na niyakap ni Nene ang walang lamang kahon. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha habang nakatingin sa batong nakabalot sa plastik. Samantala, hawak naman ni Lolo Tonyo ang resibo at paulit-ulit na binabasa ang detalye ng order. Umaasang may makita siyang paliwanag. Subalit habang tumatagal, lalo lamang niyang nararamdaman na may taong sadyang sumira sa pinakahihintay na regalo ng kanyang apo. Kinagabihan, Lolo, hindi na ba talaga ako magkakaroon ng cellphone? Huwag mo munang isipin yan, Apo. Hindi ba sabi ko sa iyo gagawa tayo ng paraan? Hindi naman pwedeng hayaan na lang natin ang nangyari. Pero paano kung hindi na nila ibalik? Wala ka ng perang ipambibili ulit. Ang tagal mo nag-ipon para doon. Kaya nga kailangan muna nating alamin kung saan nagkamali. Baka may pagkakamali lang sa pinanggalingan ng parcel. Sana nga po, Lo. Kasi wala naman tayong ginawa sa kanila. Oo, Apo. Wala tayong niloloko at wala rin tayong inaargabyado. Pwede po ba nating puntahan si Kuya Jomar? Baka alam niya ang dapat gawin. O sige, subukan natin. pinuntahan nga nila si Jomar sa bahay ng mga ito ngunit ang sabi ng ate nitong si Isabel, hindi pa raw nakakauwi si Jomar. Baka nagde-deliver pa po siya, Lolo. Siguro nga, marami rin siyang inaatid araw-araw kaya baka ginabi na siya masyado. Umuwi na muna sila sa bahay. Ilang beses pang binuksan ni Lolo Tonyo ang kahon na tila umaasang biglang magbabago ang laman nito. Subalit sa bawat pagkakataong sisilip siya, bato pa rin ang bumabati sa kanya. Lolo, pwede bang itabi mo na lang po muna yan? Bakit naman? Nalulungkot po kasi ako tuwing nakikita ko yan eh. Nawawalan po ako ng gana sa lahat. Ay, o sige, itatabi ko muna ito. Akala ko kasi pagising ko kaninang umaga, magiging masaya na ako. Pasensya ka na, Apo. Huwag ka pong humingi ng pasensya, Lo. Hindi mo naman po kasalanan eh.
Pero ako nangako sa'yo, ayaw man kitang biguin. Pero sa ngayon, wala akong magagawa. Natupad mo naman po ang pangako mo eh. Binili mo yung cellphone. Hindi lang natin alam kung bakit naging bato. Napayuko si Lolo Tonyo matapos marinig ang sinabi ng apo. Lalong bumigat ang kanyang dibdib dahil kahit nalulungkot na si Nene, hindi pa rin ito nagalit sa kanya. Lo, Bakit apo? kapag hindi na talaga may babalik ang cellphone, huwag ka na pong mag-ipon ulit. Ayoko nang magtrabaho ka ng sobra. Napapagod ka na po eh. Pero hindi ko kayang pabayaan na lang ang nangyari. Pinaghirapan ko ang perang yon. Mas mahalaga ka naman kaysa sa cellphone, Lo eh. Mas mahalaga ka rin, apo. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang may kasalanan. Pagkasabi nun, muling napatingin si Lolo Tonyo sa resibong nasa ibabaw ng mesa. Mahigpit niya itong hinawakan at nagpasyang kinabukasan. Pupuntahan niya ulit si Jomar upang itanong kung paano napalitan ng bato ang laman ng parcel. Hindi pa niya alam kung saan magsisimula. Subalit determinado siyang hanapin ang katotohanan para maibalik ang ngiti sa mukha ng kanyang apo. Kinabukasan, maagang nagtungo ang maglolo sa bahay ni na Jomar. Pagdating nila, si Ate Isabel ulit ang nadatnan nilang nagwawali sa bakuran. Nako, Lo Tonyo, ang aga nyo ah. Pasok muna kayo. Hindi naman kami magtatagal, Sabel. Nandyan ba si Jomar? Maaga siyang umalis eh. Pumasok na sa trabaho. May problema ba, Lo? Kagabi nyo pa siya hinahanap ah. Ate Isabel, bato po ang laman ng cellphone ko. Ano? Hindi ko maintindihan ang ibig mo sabihin eh. Ganito kasi yan. Pagbukas namin ng parcel kahapon, bato ang nasa loob ng kahon. Hindi namin alam kung paano nangyari. Naku, sigurado ba kayo? Ito pa ang kahon, oh. At ito rin ang resibo. Sandali. Oo nga no. Bakit bato ang laman nito? Kaya nga naparito kami. Iniisip kong baka may alam si Jomar kung ano ang dapat naming gawin. Kung nandito lang sana siya, matatanong natin agad. Pasensya na kayo at wala siya ngayon. Ate, makukuha pa kaya ang cellphone ko? Hindi ko pa alam, ne. Pero susubukan nating hanapan ng paraan. Maingat na kinuha ni Isabel ang kahon at isa-isang sinilip ulit ang laman nito. Nang makita niyang bato lamang ang nasa loob, hindi rin niya napigilang magulat. Ilang sandali niyang pinagmasdan ang resibo bago muling tumingin sa maglolo. Pwede ba naming puntahan si Jomar sa trabaho? Pwede naman. Madalas nasa delivery hub pa siya kapag umaga. O sige, doon na lang kami pupunta. Mabuti pa, sasamahan ko na kayo. Naku, baka makakaabala pa kami sa'yo. Ayos lang. Gusto ko ring malaman kung anong nangyari. Makalipas ang ilang sandali, nakarating silang tatlo sa delivery hub. Abala ang mga rider sa pag-aayos ng kanika nilang mga parcel. Hindi nagtagal, natanaw nila si Jomar na may kausap na ibang rider. Jomar! Oh, ate, Lotonyo, bakit nandito kayo? May itatanong lang sana ako sa'yo, Jomar. Ano po yun? Bato ang laman ng parcel na in-order natin. Bakit ganun? Bato? Oo, Kuya Jomar. Wala ang cellphone ko. Paano mangyayari yun? Hindi nga namin alam. Kaya ikaw agad ang naisip naming lapitan. Rider lang po ako. Nakaselyo na ang parcel nung binigay sa akin. Hindi ko naman pwedeng buksan ang mga delivery ng customer. May posibilidad bang nagkamali ang seller? Posible. O kaya sa warehouse nagka-problema. Maraming kamay na dinadaanan bago makarating sa rider ang parcel. Hindi kaya scammer yung seller? Ibig mo sabihin, wala ka ring alam. Kung alam ko lang ang nangyari, sasabihin ko agad sa inyo. Sayang din ang perang pinaghirapan nyo. Kuya Jomar, may babalik pa kaya ang cellphone ko?
Mag-file na lang kayo ng complaint. Baka maimbestigahan pa. O sige, susubukan namin. Tumango si Jomar na tila naaawa sa maglolo. Subalit sa likod ng mahinahon niyang mukha, alam niyang siya mismo ang dahilan kung bakit umiiyak si Nene. Samantala, walang kaalam-alam sina Lolo Tonyo at Sabel na ang taong tinanong nila ang siyang nagpalit ng bato sa cellphone. Lo, huwag muna kayong mawalan ng pag-asa. Baka sakaling maayos pa ang reklamo. Sana nga. Ang iniisip ko kasi, paano ko ipapaliwanag ito sa apo ko kung wala nang mangyayari? Hindi ko naman hinihingi agad ang cellphone. Gusto ko lang naman malaman kung bakit naging bato. Lo, itago niyo muna ang kahon at ang resibo. Huwag niyong itatapon. Kakailanganin yan kapag nagreklamo kayo. Saka, mas mabuti ring kontakin niyo ang seller. Baka sila makapagbigay ng paliwanag. Jomar, pwede mo ba silang tulungan sa pagre-report? Ikaw ang mas nakakaalam sa proseso. Saka, ikaw din ang nag-order nun, di ba? Kapag nakauwi ako mamaya, tutulungan ko sila. Maraming salamat, Jomar. Tumango lamang si Jomar pagkaalis ng maglolo kasama si Sabel. Nanatili siyang nakatayo sa kanyang pwesto. Pinagmasdan niya ang papalayong tatlo hanggang sa tuluyan silang mawala sa kanyang paningin. Makalipas ang ilang sandali, sumakay na siya sa kanyang motorsiklo upang simulan ang mga delivery sa araw na yon. Habang binabaybay niya ang kalsada, paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mukha ni Nene habang yakap ang walang lamang kahon. Sa unang pagkakataon, bahagya siyang nakaramdam ng pagkailang. Subalit mabilis din niya yung isinantabi at ipinagpatuloy ang trabaho. Lumipas ang maghapon, pagkauwi ni Lolo Tonyo at Nene sa bahay, muli nilang inilapag sa mesa ang kahon at resibo. Ilang beses pa ring sinuri ng matanda mga ito na para bang may makikita siyang sagot. Lo, tama ba ang address na nakasulat? Oo, apo eh. Pangalan mo rin ang nakalagay. Baka po may nagkamali lang talaga. Hindi ko alam. Pero hindi pa rin ako titigil hanggat hindi natin nalalaman ang totoo. Kapag hindi na talaga may babalik ang cellphone, huwag ka na pong mag-alala sa akin, Lolo. Ayos lang. Paano mo nasabi yan? Nakikita ko ang lungkot sa mukha mo, apo. Ayoko nang makita kang pagod na pagod sa bukid. Ang mahalaga, kasama pa rin kita. Masaya akong marinig yan, apo. Pero mas gusto kong makita kang nakangiti gaya ng dati. Pilit nang umiti si Nene, ngunit halatang mabigat pa rin ang kanyang loob. Napansin niyo ni Lolo Tonyo, subalit wala siyang magawa kundi yakapin ang apo. Kinagabihan, dumaan si Ate Isabel upang kumustahin ang maglolo. Kumusta na po si Nene, Lotonyo? Alam kong apektado siya sa nangyari. Ayun, tahimik lang maghapon. Nag-aalala na nga ako sa kanya eh. Hindi naman siya ganun dati. Ne, kumain ka ba ng maayos? Huwag ka nang malungkot at nalulungkot din ang lolo mo. Kaunti lang po ang kinain ko. Hindi pwede yan. Kailangan mong kumain para hindi ka magkasakit. Wala lang po talaga akong ganang kumain, Ate Sabel. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Kawawa naman ang lolo mo kapag nagkasakit ka. Kanina ko pa siya pinipilit kumain. Pero konti lang talagang naisubo niya. Lo, kung gusto nyo, sasamahan ko kayo sa pag-follow up ng reklamo sa mga susunod na araw. Maraming salamat. Malaking tulong na may kasama ako sa Bel. Nagpaalam si Sabel makalipas ang ilang minuto. Naiwan na naman ang maglolo sa kanilang bahay. Habang nakahiga si Nene, muli nitong niyakap ang walang lamang kahon at tila yun na lamang ang natitirang alaala ng regalong matagal niyang pinangarap. Pinagmasdan siya ni Lolo Tonyo mula sa may pintuan. Habang nakikita niyang unti-unting nawawala ang dating kasiyahan ng kanyang apo, lalo lamang tumitibay ang kanyang pasya na alamin kung sino ang tunay na may kagagawa ng nangyari. Hindi pa niya alam kung saan siya magsisimula. Subalit handa siyang gawin ang lahat
maibalik lamang ang ngiti sa batang pinakamamahal niya. Samantala, Jomar pare, mukhang mabigat ang mga parcel mo ngayon ah. Mas okay na yan. Kapag maraming delivery, mas marami rin kikitain pare. May napansin akong isang malaking kahon sa listahan mo ah. Mukhang mamahalin ang laman yan. Oo nga, kaya kailangan ding mag-ingat sa paghatid. O sige, mauna na ako ha. Magkaiba naman ang ruta natin ngayon eh. Pagkaalis ni Mike, isa-isang sinuri ni Jomar ang mga parcel na nakaatang sa kanya. Napahinto siya nang makitang isang malaking kahon na may mataas na declared value. Ayon sa delivery details, isang pares ng branded na sapatos, mamahaling pabango at 3 branded na bag ang laman nito. Napangisi siya habang binabasa ang impormasyon sa kanyang cellphone. Ang laki ng halaga nito ah. Kapag naibenta ko ang mga to, siguradong paldo ko. Hindi rin naman nila agad malalaman eh. Isang delivery lang ito. Sayang kung palalagpasin ko pa. Maaga pa lamang, lumabas na siya ng delivery hub. Sa halip na sundan agad ang ruta ng kanyang delivery, lumiko siya sa isang bakanting bahagi ng kalsada na bihira ang dumaraan. Huminto siya sa ilalim ng malaking puno at ibinaba ang delivery box ng motorsiklo. Buti na lang, lagi ako may dalang cutter. Konting ayos lang sa tape nito. Di na to mapapansin. Kailangan lang malinis ang pagkakagawa. Maingat niyang hiniwa ang tape ng kahon. Isa-isa niyang inilabas ang mamahaling sapatos, pabango at 3 bag. Inilagay niya mga ito sa isang malaking eco bag na lagi niyang dinadala sa ilalim ng upuan ng motorsiklo. Pagkatapos, kumuha siya ng mga lumang damit, karton at papel na nasa compartment ng motorsiklo at yun ang ipinalit sa laman ng kahon. Nang masiguro niyang halos pareho na ang bigat nito, muli niya itong isinara at tinapalan ng packaging tape hanggang magmukhang hindi pa nabubuksan. Makalipas ang ilang minuto, dumating siya sa address ng customer. Isang matandang bakla ang lumabas ng gate habang nakangiti at excited na sinalubong ang rider. Ikaw ba may dala ng parcel ko, iho? Opo, heto na po. Buti naman at dumating ka na. Kanina pa ako naghihintay eh. May isa lang pong problema. Problema? Ano yun? May lumabas pong additional delivery charge sa system. Hindi pa raw po kasama sa naunang bayad eh. Ha? Wala naman sinabi sa akin ng seller. Ngayon lang din po lumabas sa app eh. Kapag hindi po nabayaran, hindi ko pwedeng i-release ang parcel. Naku, magkano ba ang kulang? 500 piso po. Ang mahal naman. Pasensya na po, wala rin po akong magagawa eh. Sumusunod lang ako sa system. Nagdalawang isip ang matandang bakla ngunit dahil matagal na niyang hinihintay ang mga in-order, napilitan siyang pumasok sa bahay upang kunin ang dagdag na pera. Pagbalik nito, agad niyang iniabot ang 500 piso kay Jomar bago masayang tinanggap ang parcel na wala siyang kaalam-alam na napalitan na pala ang laman. Ay salamat iho, akala ko hindi ka na darating ngayong araw. Swerte po at nakahabol. Excited pa naman akong gamitin ang sapatos sa reunion namin sa susunod na linggo. Ganun ba? Tiyak na babagay po sa inyo yan dahil mahal ang pagbili nyo eh. Sana nga. Matagal ko rin pinag-ipunan ng mga in-order kong yan eh. Sige po, mauna na po ako. Okay, ingat ka sa biyahe. Sumakay si Jomar sa kanyang motorsiklo at dahan-dahang pinaandar yun. Nang makalayo siya sa bahay ng customer, hindi na niya napigilan ng mapangisi. Dumiretso siya sa isang bakanting lote at binuksan ang compartment ng motorsiklo upang muling tignan ang mga nakuha niyang gamit. Dali talagang kumita. Isang delivery lang halos katumbas na ng ilang linggong pasada. Kapag naibenta ko mga to, panibagong paldo na naman. Di na rin ako babalik sa lugar na yon. Siguradong hindi na nila ako makikilala kapag nagpalit ako ng ruta. Isinara niya ang compartment at tinuloy ang natitira pa niyang mga delivery. Buong maghapon siyang nagbiyahe na parang walang anumang nangyari. Pagkatapos ng kanyang huling delivery, dumiretso siya sa bahay. Pagdating niya sa kanilang bakuran, agad niyang napansin ang isang pamilyar na tao na tahimik na nakaupo sa kahoy na bangko. Lotonyo? Kanina pa po ba kayo? Oh, nandiyan ka na pala.
Bakit hindi na lang kayo pumasok sa loob? Hinihintay kasi kita. Bakit po? May problema ba? May gusto lang akong itanong. Sana sagutin mo ko ng totoo. Sige po. Ano po yun? Totoo bang wala kang alam sa nangyari sa cellphone ni Nene? Lo, nasagot ko na po yan nung nagpunta kayo sa hub eh. Alam ko. Pero may mga bagay na hindi na mawala sa isip ko. Ano pong ibig niyong sabihin? May nakausap kasi ako na isang matandang kilala sa kabilang baryo. Isa siyang manghuhula. Manghula? At naniwala naman kayo agad? Anong sinabi niya? Hindi ako agad naniwala. Pero hindi ko rin maalis sa isip ang sinabi niya. Sabi sa akin, hindi raw nawala ang cellphone. May taong sadyang kumuha nito bago makarating sa bahay namin. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Jomar ngunit mabilis din niya itong itinago. Lo, napakadali magsabi ng kung ano-ano. Wala namang ebidensya ang taong yun eh. May isa pa siyang sinabi. Kilala ko raw ang taong kumuha. Malapit lang daw siya sa amin. Lo, mas mabuti sigurong huwag kayo maniwala sa sabi-sabi. Kung ganon, tumingin ka sa akin at sabihin mong wala kang kinalaman sa pagkawala ng cellphone. Wala po talaga. Magkapit-bahay po tayo kaya bakit ko po gagalawin yun? Naawa nga po ko kay Nene eh. Sigurado ka? Oo naman po. Matagal na tinitigan ni Lolo Tonyo si Jomar. Wala siyang maipakitang ebidensya at wala ring paraan upang patunayan ang kanyang hinala. Sa huli, napabuntong hininga na lamang ang matanda. Sana totoo ang sinasabi mo. Lo, pag may nalaman ako tungkol sa cellphone, kayong una makakaalam. Sana naman, huwag niyo akong pag-isipan ng masama. Ako na nga ang tumulong sa inyo sa pag-order nun eh. Tumango si Lolo Tonyo ngunit hindi nawala ang pagdududa sa kanyang isip. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad palabas ng bakuran. Naiwan si Jomar na nakatingin sa papalayong matanda. Pilit na pinananatiling kalmado ang kanyang mukha kahit alam niyang unti-unti nang lumalapit sa kanya ang katotohanan. Lumipas ang ilang araw. Ate, di ko alam kung bakit ang sakit ng katawan ko. Pagkagising ko kanina parang nangihina agad ang mga binti ko. Baka napagod ka lang. Halos hindi ka na nga nagpapahinga eh. Kaya huwag ka na magtaka. Hindi ito ordinaryong pagod ate. Parang mabigat ang buong katawan ko eh. Papasok ka pa ba kung masama ang pakiramdam mo? Hindi na muna. Pakiramdam ko hindi ko kakayaning magmaneho ngayon eh. Ngunit lumipas ang 3 araw, hindi pa rin nakapasok si Jomar sa trabaho. Sa halip na bumuti ang kanyang pakiramdam, lalo pa itong lumala. Napansin niyang nangingitim ang mga kuko niya sa mga daliri ng kamay at paa. Kahit ilang beses niya itong kuskusin at hugasan, hindi nawawala ang maitim na kulay. Jomar, bakit ganyan ang mga kuko mo? Hindi ko rin alam ate. Kailan pa nagsimula yan? Nung isang araw, 2 lang ang nangingitim. Ngayon halos lahat na. Diyos ko, hindi normal yan, Jomar. Lalo na't palala ng palala yan lagay mo. Baka kulang lang ako sa vitamins kaya ganito. Hindi ako naniniwala. Mas mabuting magpatingin ka na agad. Ay, bukas na lang. Huwag mo nang ipagpabukas. Mas lumala lang itsura mo. Hindi mo ba nakikita sa salamin? Ngunit nagmatigas si Jomar. Kinabukasan, lalo pa siyang nanghina. Hirap na siyang tumayo ng matagal at mabilis siyang hinihingal kahit ilang hakbang pa lamang ang kanyang nilalakad. Dahil dito, napilitan siyang magpaalam sa delivery company na hindi muna makakapasok. Pare, kumusta ka na? 3 araw ka nang absent ah. Hindi ko nga alam kung ano nangyayari sa katawan ko pare. Nagpatingin ka na ba? Hindi pa nga eh. Naku, wag mo nang hintayin panlumalayan. Magpatingin ka na. Nang sumunod na araw, tinulungan ni Isabel at Mike si Jomar na makarating sa health center. Ilang pagsusuri ang isinagawa sa kanya. Kinuhanan ng dugo, sinuri ng doktor ngunit wala silang nakitang malinaw na dahilan ng kanyang kalagayan. Pinayuhan lamang siyang magpahinga at uminom ng mga iniresetang gamot.
Ano raw ang sabi ng doktor? Wala raw silang nakitang problema. Pero kitang-kita namang nangihina ka, di ba? Kaya nga naguguluhan din ako, ate. Subukan mong sundin muna ang sinabi ng doktor, pare. Inumin mo ng tama yung mga reseta sa'yo. O siya, sige. Umuwi na tayo para makapagpahinga ka. Pagbalik nila sa bahay, lalo pang bumigat ang pakiramdam ni Jomar. Wala na siyang ganang kumain at halos buong maghapon na lamang siyang nakahiga. Habang nakatitig siya sa kanyang mga kamay, napansin niyang lalo pang kumalat ang pangingitim ng kanyang mga kuko. Ate, Oh, bakit? May kailangan ka? natatakot na ako. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang ako nagkaganito. Nung nakaraan malakas pa ako eh. Tapos bigla-bigla na lang ako manghihina. Para akong nauupos na kandila. Ay, huwag ka nga mag-isip ng kung ano-ano. Pero hindi normal ang nangyayari sa akin, ate. May paraan pa. Huwag ka mawala ng pag-asa. Gagawa tayo ng paraan para makahanap ng sagot dyan sa sakit mo. Hindi sumagot si Jomar. Mula nang magsimula ang kanyang mga panloloko, nakaramdam siya ng takot. Hindi dahil sa posibilidad na mawalan siya ng trabaho, kundi dahil hindi niya maintindihan ang unti-unting pagbabago ng kanyang katawan. Wala pa siyang alam kung ano ang tunay na dahilan nito. Subalit pakiramdam niya, may mas mabigat pang mangyayari sa mga susunod na araw. Pagkalipas ng 2 araw, ate, pakiramdam ko lalo ako nanghihina. Pagod na ako. Humiga ka lang. Kukunan kita ng tubig. Kahit tubig parang wala akong ganang inumin. Kailangan mong pilitin ang sarili mo. Wala kang lakas dahil halos wala ka ng kinakain. Hindi ko rin alam kung bakit ganito. Parang bigla na lang akong nawalan ng sigla. Ilang sandali pa, bumalik si Isabel dala ang isang baso ng tubig at ang mga gamot na ibinigay ng doktor. Maingat niyang iniabot ang mga ito kay Jomar. Pilit na ininom ni Jomar ang gamot. Subalit na natili pa rin ang mabigat na pakiramdam ng kanyang katawan. Lumipas ang 2 pang araw. Sa halip na bumuti ang kalagayan, lalo pa siyang nanghina. Hindi na siya makatagal sa pag-upo at kailangan na siyang alalayan tuwing tatayo upang magtungo sa banyo. Mas lalo ring nangingitim ang kanyang mga kuko, dahilan upang hindi na niya maitanggi na may kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Jomar, hindi na talaga pwede ito. Ano pa bang gagawin natin? Galing na nga ako sa doktor eh. Wala naman silang magawa. Babalik tayo kung kinakailangan. Paulit-ulit lang naman ang sasabihin nila eh. Nakakasawa na. Napapagod na ako, ate. Lumaban ka. Huwag kang susuko, Jomar. Tayong dalawa na lang ang magkasama kaya hindi kita pababayaan. Nang hapong yon, muling dumalaw si Mike upang kumustahin ang kanyang kaibigan. Pagpasok pa lamang niya sa bahay, nagulat na siya sa itsura ni Jomar. Pare, ikaw ba talaga yan? Mukha na ba akong bangkay? Hindi naman, pero sobrang payat mo na. Ilang araw pa lang ako hindi pumapasok, parang kalahati na ng lakas ko ang nawala. Kumakain ka pa ba? Konti lang. Hindi pwedeng ganyan. Hanapin ka na ng supervisor kapag mas lumagal pa ang pag-absent mo. Bahala na muna ang trabaho. Ang gusto ko lang ngayon, gumaling. Sige, sige. Kapag may kailangan kayo, sabihin nyo lang sa akin ha. Salamat, Mike. Malaking tulong na lagi kang dumadalaw. Siyempre, kaibigan ko si Jomar at Isabel eh. Pagkaalis ni Mike, muling nahiga si Jomar. Napatingin siya sa kisame habang paulit-ulit na inaalala kung kailan nagsimula ang kanyang karamdaman. Sinubukan niyang alalahanin kung may nakain ba siyang kakaiba o may napuntahan siyang lugar na maaaring pinagmula ng kanyang sakit. Subalit wala siyang maisip. Kinagabihan, nagising si Jomar dahil sa matinding pananakit ng kanyang mga kamay at paa.
Agad niyang sinindihan ng ilaw at tinignan ang kanyang mga daliri. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansing mas umitim pa ang mga kuko niya kaysa nung umaga. Ate! Ate! Oh, bakit? Ano nangyari? Tignan mo! Ay, Diyos ko. Parang kumakalat na yung pangingitim, Jomar. Hindi na tayo maghihintay pa. Bukas na bukas, hahanap na tayo ng ibang makakatulong. Ayoko na sa doktor. Nakakapagod na doon, ate. Kung wala pa rin makitang dahilan, susubukan natin ng ibang paraan. Hindi na sumagot si Jomar. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa unti-unting pangingitim ng kanyang mga kuko. Sa bawat oras na lumilipas, lalo niyang nararamdaman na hindi ito ordinaryong sakit. Ngunit hindi pa niya maisip kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang kalagayan. Nang sumunod na araw, Jomar, bumangon ka muna. May ipapakilala ako sa'yo. Ate, wala na akong lakas. Kahit magsalita, nahihirapan na ako. Hindi na ako mapakali. Wala naman makita ang doktor sa sakit mo. Kaya nagpatawag ako ng isang manggagamot. Ano naman ang magagawa nun? Subukan lang natin. Wala namang mawawala. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang matandang babaeng manggagamot. Tahimik nitong pinagmasdan si Jomar bago hinawakan ng kanyang mga kamay at sinuri ang nangingitim na mga kuko. Gaano na katagal ang ganitong kalagayan niya? Magdadalawang linggo na po. Nagpatingin na ba siya sa doktor? 2 beses na po pero wala raw silang makitang dahilan. Hindi na ako nagtataka dahil hindi ito ordinaryong sakit. Ano? Kung hindi sakit, ano to? May gumawa ng masama sa'yo. Isa itong epekto ng kulam. Hindi agad nakapagsalita si Jomar. Napatingin siya kay Isabel bago muling ibinalik ang tingin sa manggagamot. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Hindi ko kailangan ng paniniwala mo. Ang katawan mo na mismo ang nagsasabi nito. Sigurado po ba kayo? Marami na akong nakitang ganyang kaso. Hindi yan sakit na kayang ipaliwanag ng mga doktor dahil hindi gamot ang kayang magpagaling dyan. Sino ang gagawa sa akin ng ganon? Wala naman akong kaaway. Pag-isipan mong mabuti. May taong nasaktan sa ginawa mo. Maaaring matagal na niyang kinimkim ang galit bago siya gumanti. Jomar, may naiisip ka ba? Sumagot ka. Wala. Hindi totoo ang sinabi mo. Kitang-kita sa mukha mo na may naalala ka. Marami akong nakakasalamuha araw-araw dahil sa... Hindi ko tinatanong kung marami kang nakakasalamuha. Ang tinatanong ko, may tao ka bang nagawa ng masama? Napatahimik si Jomar. Isa-isang pumasok sa isip niya ang mga taong naloko niya bilang rider. Yung tungkol sa relo, sa mga parcel at mga reservation fee, ang dobleng paniningil at ang cellphone ni Nene. Jomar, may tinatago ka ba sa akin? Bakit hindi ka makatingin sa akin? Ate, Ano? sa tingin ko, alam ko na kung sino ang may galit sa akin. Sino? Si Lolo Tonyo. Siya lang ang alam kong may dahilan para magalit sa akin. Simula nang mawala ang cellphone ni Nene, ilang beses niya akong pinuntahan. Pero hindi ibig sabihin nun siya nang may kagagawa nito. Kapitbahay natin siya at kilala natin siya mula pa nung mga bata tayo. Wala na ako ibang maisip. Siya lang talaga, ate. Huwag ka magturo ng tao kung wala kang katibayan. Hindi lahat ng nasaktan marunong magpagawa ng kulam. Pero siya lang ang kilala kong may matinding sama ng loob sa akin. Kung gusto mong malaman ang totoo,
Kausapin natin siya. Ayokong nagbibintang tayo ng inosente. Nilingon ni Jomar ang kanyang nangingitim na mga kamay. Habang tumitindi ang takot na nararamdaman niya, lalo siyang naniwalang si Lolo Tonyo ang nasa likod ng kanyang sinasapit. Kaya hindi na sila nag-aksaya pa ng oras na puntahan ng matanda. Inalalayan ni Isabel ang kanyang kapatid papunta sa kalapit na bahay. Lolo Tonyo, pasensya na po kung naparito kami ng biglaan. Wala na po talaga kaming ibang malapitan. Halos 2 linggo nang naghihirap si Jomar. Siguro naman alam niyo yon. Nagpatingin na kami sa doktor pero wala silang makitang dahilan. Hanggang sa may manggagamot na nagsabing baka gawa na ito ng kulam. Simula nang marinig yun ni Jomar, kayo na agad ang pumasok sa isip ng kapatid ko. Ayokong may mapagbintangan kaming tao nang hindi muna naririnig ang panig ninyo. Ano? Isabel, matagal na tayong magkapit-bahay. Kilala mo ako mula pa nung bata ka. Totoong nasaktan ako sa nangyari sa cellphone ni Nene dahil ilang buwan kong pinag-ipunan ng perang ipinambili ko noon. Totoo ring nagalit ako dahil umasa ang apo ko at nakita kong araw-araw siyang umiiyak. Pero kahit ganon, hindi ko gugustuhin makitang may naghihirap na tao, lalo na kung kapitbahay ko pa. Hindi ako marunong magpagawa ng kulam at wala rin akong binayarang manggagamot o mangkukulam. Lo, kung hindi kayo, sino pa? Simula nang mawala ang cellphone ni Nene, ilang beses niyo akong pinuntahan. Pagkatapos nun, bigla na lang ako nagkasakit. Unti-unti nang itim ang mga kuko ko. Nanghina ang katawan ko at wala nang doktor ang makapagpaliwanag kung bakit. Sabihin niyo na lang ang totoo. Kung kayong may kagagawa nito, handa akong humingi ng tawad. Gusto ko lang matapos na ang paghihirap ko. Hindi mo ba naririnig ang sarili mo, Jomar? Humihingi ka ng tawad sa kasalanang hindi mo naman inamin na ginawa mo. Isa lang ang gusto kong itanong sa'yo. Sigurado ka bang ako lang ang may dahilan para magalit sa'yo? Hindi agad nakasagot si Jomar. Unti-unti siyang napayuko habang bumabalik sa kanyang alaala ang bawat panlolokong ginawa niya. Ang relong inuwi niya, ang mga customer na dinoblehan niya ng singil, ang mga taong pinadalan niya ng maling produkto, ang mga buyer na hiningan niya ng down payment sa mga grinder at drill na hindi naman niya ipinadala, at ang cellphone ni Nene na hanggang ngayon nakatago pa rin sa kanyang bahay. Jomar, bakit hindi ka makasagot? Simula pa lang noon napapansin ko nang may mga bagay kang itinatago sa akin. Paulit-ulit kitang pinagsasabihan pero lagi mo lang akong binabaliwala. Napapikit si Jomar at mahigpit na kinuyom ang kanyang mga kamay. Ramdam niyang wala na siyang matatakbuhan. Habang nakatingin sa kanya sina Isabel, Lolo Tonyo at Nene, unti-unti nang bumibigat ang kanyang paghinga. Alam niyang oras na upang harapin ang katotohanang matagal na niyang tinatakasan. Ate, sabihin mo ang totoo. Ngayon lang ako humihingi ng diretsyong sagot sa'yo. Para rin naman ito sa'yo, Jomar. Naaawa na ako sa'yo eh. Tingnan mo nga ang itsura mo. Halos wala ka ng kalakas-lakas. Kaya sabihin mo na ang lahat. Hindi nagkamali ang seller. Hindi rin nagkamali ang courier company. Walang nawalang parcel sa biyahe. Jomar, Ako ang nagbukas ng kahon. Natahimik sina Isabel at Lolo Tonyo. Maging si Nene napatitig kay Jomar. Tila hindi maunawaan ang mga salitang narinig. Ako mismo ang kumuha ng cellphone. Pinalitan ko yun ng bato bago ko inihatid sa inyo. Akala ko hindi nyo malalaman eh. Akala ko isa lang yung ordinaryong panluloko na makakalusot na naman. ikaw?
Ikaw ang kumuha ng cellphone ko. Oo, Nene. Bakit mo ginawa, Kuya Jomar? Wala namang kaming ginawang masama sa'yo. Pwede mo namang iramin sa akin kung gusto mo eh. Nasilaw ako sa pera. Alam kong ilang buwan na pinag-ipunan ni Lolo ang pambili nun. Pero sarili ko lang ang inisip ko. Gusto ko sanang ibenta yun. Jomar, sarili mong kapitbahay ang niloko mo. Alam mong para yun sa batang matagal nang nangangarap magkaroon ng cellphone. Alam ko. At wala akong may paliwanag sa ginawa ko dahil mali ako. Maling-mali. Mas masakit pala ang katotohanan kaysa sa hinala. Hindi ko akalaing ang taong nilapitan ko para humingi ng tulong ang siya palang sisira sa tiwala namin. Lo, patawarin niyo ako. Nasa bahay pa ang cellphone. Hindi ko na ibenta. Sa tuwing tinititigan ko yun, naaalala ko ang saya ni Nene nung araw na sinabi kong malapit na itong dumating. Hindi ko na nagawang ipagbili dahil lalo lang akong inuusig ng konsensya ko. Nilingon ni Nene ang kanyang lolo. Pareho silang hindi agad nakapagsalita. Habang nakayuko si Jomar at patuloy na humihingi ng tawad, wala pa ring makapagsabi kung sapat ba ang pagsisisi upang mapawi ang sakit na iniwan ng kanyang panloloko. Jomar, hindi ganong kadaling burahin ang sakit na idinulot mo sa amin. Hindi lang cellphone ang nawala eh. Sinira mo ang tiwalang ibinigay namin sa'yo. Kapitbahay ka namin. Itinuring kitang parang sariling anak. Pero nagawa mo pa rin akong lukuhin. Alam ko, Polo. Wala na akong may dadailan pa. Kahit anong sabihin ko, hindi na mababawi ang ginawa ko. Ang inihiling ko lang, bigyan niyo ako ng pagkakataong may tamang kahit kaunting bahagi ng pagkakamali ko. Kuya Jomar, ibabalik mo ba talaga ang cellphone ko? Oo, Nene. Hindi ko yun naibenta. Nasa bahay pa namin. Pag-uwi, ibibigay ko agad sa'yo. Bakit mo pa kinuha kung ibabalik mo rin pala? Dahil naging sakim ako. Akala ko noon basta kumita ako ayos na eh. Hindi ko inisip kung sino masasaktan. Ngayon ko lang napagtanto na mas mabigat palang dali ng konsensya kaysa sa anumang perang nakuha ko. Lo, wala po akong masasabi bilang ate. Paulit-ulit ko siyang pinagsabihan noon, pero hindi siya nakinig. Bilang kapatid, humihingi rin po ako ng tawad sa inyo at kay Nene. Naiintindihan ko kung hindi niyo kami agad mapapatawad. Sabel, wala kang kasalanan sa mga desisyong ginawa ng kapatid mo. Siya ang pumili ng landas na tinahak niya. Lo, kung kailangan kong isa-isang hanapin ang lahat ng taong niloko ko para humingi ng tawad, gagawin ko. Kung kailangan kong ibenta ang motor ko para mabayaran sila, gagawin ko rin. Pagod na akong mabuhay sa kasinungalingan. Yan ang unang tamang salitang narinig ko sa'yo. Hindi ko alam kung mawawala pang sakit na to pero gusto kong magsimulang ituwid ang buhay ko habang may pagkakataon pa. Lo, patawarin na po natin siya. Kasi kung hindi natin siya patatawarin, baka hindi na rin siya magbago. Gusto ko pong gumaling si Kuya Jomar. Napaluha si Jomar sa narinig. Hindi niya inakalang ang batang pinagkaitan niya sa pangarap nitong cellphone ang unang magsasalita para sa kanya. Maraming salamat, Nene. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ibinibigay niyo sa akin. Hindi ibig sabihin na pinatawad ka namin.
wala ka ng pananagutan. Simula ngayon, harapin mo ang lahat ng pagkakamaling nagawa mo. Kung may mga tao kang naloko, isa-isahin mong humingi ng tawad at isaoli ang kaya mong isaoli. Opo. Pangako po. Tungkol naman sa kalagayan mo, may kilala akong manggagamot sa kabilang bayan. Hindi ko alam kung siya makakatulong pero handa kitang samahan. Hindi dahil nakalimutan ko ang ginawa mo, kundi dahil ayokong may mapahamak na tao kung kaya ko namang tumulong. Lo, maraming salamat po. Ang pagtulong sa kapwa, hindi dapat nakadepende sa galit. Hindi ko po deserve ang kabutihan nyo pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, Lo. Marahil hindi, pero mas gugustuhin kong makita kang magbago kaysa tuluyang mapahamak. Makalipas ang ilang araw, muli silang bumalik sa manggagamot matapos maibalik ni Jomar ang cellphone kay Nene at maamin ang lahat ng kanyang kasalanan. Matapos ang isinagawang pagsisiyasat at ritual, sinabi ng matanda na hindi si Lolo Tonyo ang nagpagawa ng kulam. Ayon dito, ang taong nasa likod nito ay ang matandang baklang huling niloko ni Jomar. Ipinaliwanag din ng manggagamot na nang palitan ni Jomar ng mga lumang damit at papel ang laman ng parcel na iwan doon ang ilan sa kanyang personal na gamit. Ang mga damit na yon ang ipinagamit ng matanda sa isang mangkukulam matapos niyang matuklasang naloko siya. Doon nagsimula ang kulam na unti-unting nagpahina sa katawan ni Jomar. Lo, patawarin niyo ako. Hindi lang kayo nasaktan ko. Sa sobrang dami ng niloko ko, hindi ko na alam kung sino ang tunay na may galit sa akin. Kayo pa ang napagbintangan ko kahit wala naman pala kayong kasalanan. Hindi ko ikinatutuwa ang nangyari sa iyo, Jomar. Ang gusto ko lang noon, maibalik ang cellphone ng apo ko at matuto kang panagutan ang lahat ng ginawa mo. Ngayon, alam mo na kung bakit hindi dapat ginagamit ang tiwala ng tao para sa pansariling kapakinabangan. Sana tandaan mo ang lahat ng nangyari sa'yo. Ilang beses kitang pinagsabihan noon pero hindi ka nakinig. Ngayon, napatunayan mong may kapalit ang bawat panlulokong ginagawa mo. Kahit akala mo walang nakakahuli. Kuya Jomar, masaya na ako kasi naibigay mong cellphone ko. Sana, wag ka nang manloko ulit ha. Ayokong may ibang batang maranasan ang naramdaman ko. Pangako, Ne, hindi na mangyayari yun. Hanapin ko rin ang iba pang mga taong naloko ko. Hanggat kaya ko, isa-isa akong hihingi ng tawad at magbabalik ng anumang kaya ko pang isauli. Ayokong mabuhay habang dalang bigat ng konsensya ko. Yan ang tamang simula. Hindi madaling mabawi ang tiwala ng tao. Pero kung tapat ang pagsisisi mo at pananagutan mo ang mga pagkakamali mo, may pagkakataong ka pang makapagsimulang muli. Unti-unting bumuti ang kalagayan ni Jomar matapos siyang matulungan ng manggagamot. Mula noon, tinalikuran na niya ang panloloko at piniling mamuhay ng marangal. Hindi man niya tuluyang nabawi ang tiwala ng lahat ng taong nasaktan niya, habang buhay niyang dinala ang aral na ang kasakiman at panlalamang sa kapwa may kapalit na hindi kailanman mabubura ng ninakaw na pera o pansamantalang pakinabang. Ayan, isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Anong aral ang napulot nyo ngayon? Huwag nyong kalimutang mag-like, comment, share, subscribe para masuportahan nyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung karakter ko na paborito nyo sa mga binusesan ko. Eto sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV.
Huwag nyo rin kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment nyo, isa-shoutout ko kayo sa next story natin. Oh, shoutout na ulit tayo. Shoutout kina Daisy Oclarit ng Japan. Wow, kumusta po sa lahat ng kababayan nating kasamahan nyo dyan sa paggawaan ng barko? Mabuhay po kayong lahat dyan. Gemma De Happy ng Canada, Filipina Palsario ng Germany, Gina Duque ng Israel, Dennis Acula ng Camarines Norte, Geraldine Rubio ng Kuwait, CL ng UK, Sheira May Ramos, Cecil at Oliver Ordonio ng Tansa Cavite, Patrick Velasquez at Maria Catherine Diaz ng Bulacan, Ellen Mi Solaba, Marilor Guevara at Naling Family, Arian Narzoles at Deloro Family at Narzoles Family ng Camarines Norte, Emilia Alera ng Hong Kong, Maria Cantel, Loli Traico, Haider Tan ng Italy Torino, at I'm Harley ng California, USA. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kina Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Mamu Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Keisha Chua ng Torrance, California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin ha. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa? Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!